Yes, loud and Ano clear. ba? Okay. So, Brother Angel, nag-voluntold na ako. Opo. Yung question niyo po ay ano po yung experience naranasan pag nagpe-pray? Okay. Yes? Opo. Kasama kanina sa pinatutuo ko, basically, is more about yung experience ko sa prayer. Though, hindi man na sagot ni God yung panalangin ko na ma-preserve yung aking tolda, pero the prayer, ang nagawa ng prayer sa akin ay yung peace, yung bang hindi ka nag-aalala, hindi ka manghinayang because you have prayed. Kasi pag nag-pray ka, is more about surrendering kay God. Let's God's will prevail. So ang prayer ay nagbibigay ng kind of peace, ng comfort, ng presence ni God. So when you pray, is more about recognizing na mas maganda, mas maayos, mas mainam ang plano ni God. So yun po ang experience ko sa prayer, yung peace ni God. Thank you, Ate Glo. Ayan. Because prayer, no? Tama yung sinabi ni Brother Angel. Because when we pray, we find peace, we find comfort. Sa panahon ngayon, no? Grabe, talagang ligaga. Ako man talaga, grabe ko yung nakaraan na bagyo. Bumahap kami dito. Abot hanggang bewang. Pero yung mga gamit namin, yung lamesa na pinaglagyan ng ng washing machine, ng ref, konti na lang. Talagang abot na, pero sabi ko, I prayed hard. Talaga sabi ko, Lord, tama na. Huwag niyo nang paabutin, nahirap. Kasi ako po 24 hours po na hindi ako bumaba. Nasa taas lang ako kasama ko mga aso. Kasi hindi ako pwedeng bumaba dahil hindi ako pwedeng lumusong sa tubig. Dahil po, hindi hindi po ako pwedeng lumusong talaga dahil sa paa ko. So, yon. So, nakita natin sa mga testimony natin kanina na napaka-powerful ng prayer. Mga answered prayer, ang mga nakita ko na narinig natin kanina. And when we do pray, nakikipag-communicate tayo kay God. God listens to us. And this is the moment that we feel His presence. This is the moment that God is with us. No? Na hindi ka man niya instant na tinutugol sa iyong mga panalangin sa Kanya, palang maramdaman mo na-comfort ka, nagkaroon ka ng peace, sabi nga ni Brother Angel kanina, oh, sapat na. At kaya tayo nananalangin at this point na tayo ay nakakaranas ng, ng bagyo ay dahil tayo ay tinutulungan ng Panginoon. So, Brother Mark, balik tayo sa ating Bible verse, sa Bible passage natin. Ayan, balik tayo sa Bible passage. Ayan. So ang ating key verse for today is from Colossians chapter 4 verse 2. Maging matiyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So, handa na ba tayo? Na kailangan laging handa at magpasalamat sa Diyos dahil ang ating topic ngayon ay prayer. So, bago tayo magpatuloy ay tayo muna manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa hapong ito na kami po ay nagkasama-sama with our 27 na mga kapatid na narito ngayon na sabik Panginoon na makadaupang palad ka, na makasama ka, na maramdaman namin ang iyong presensya, that we feel love at this point, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na ang aming ang mga mensahe mo na i-reveal mo sa amin, na ito ang magiging magkaroon kami ng open mind, open heart, and open soul na maunawaan namin, mai-apply, mai-supply, at mai-share po namin ito sa aming kapwa, sa aming mga kaibigan, sa aming family. Gamitin mo ako, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa marami. And also, itong 27 na kasama ko ngayon dito, na mga anak mo, mga ng mga naglilingkod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon.
also be a channel of blessings to others. Panginoon. Dad, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. So, sa ating teksto ngayong hapon is maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ito yung ating testimony kanina, no? Nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil kung hindi natin naranasan ang kabutihan ng Panginoon through prayer at yung mga answered prayer, wala tayo ngayon dito. At wala tayong lakas ng loob. Hindi natin kayang i-declare that God is life, that God is good all the time. God is faithful sa ating buhay. Ayan. So, sa ating topic na prayer, mag-explore to po tayo sa acronym ng prayer. No? Ang dami na, ano po yan, in every letter po ay talaga namang makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ano ba yung mga mensahe na pagpuugatan ng ating pag-aalab ng ating puso? Sasabihin natin, yes, Lord. Yes, Lord, you are alive and I will follow you all the rest of my life. Okay, so, Mark, next slide na tayo. Ako, Mark, may struggle tayo. Michael, paki-assist si Mark. Ayan. Magkatabi lang po yan si Mark. Lagi po ako sa kanilang bahay. Dinadalaw ko sila. Ayan. Next slide, Mark. So, doon na po tayo sa acronym number 1. Ayan. Letter P. Power from God. Sabi dito sa Matthew chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. No, masasabi ba natin na itong bagyo ngayon na nararanasan natin ay gawa ng kaaway? Or ito ay, para sa akin, ito ay pagsubok? Na kung minsan, pag mahina ang ating pagtitiwala sa Panginoon, may alinlangan tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Manghihina tayo. Hindi natin kakayanin. Spiritually and physically. Kaya kung tayo ay tutulog sa panalangin ng may kababaang loob, nagtitiwala na magpipray ako dahil alam ko na naririnig ako ng Diyos. Maranasan natin ang kapangyarihan ng panalangin when we call on God. Diringgin niya ang ating idudulog sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan. I-claim natin na lahat ng mga panalangin na idudulog natin at paktan natin. Dinidinig po niya, sinasagot po niya. Hindi man sa eksakto na hinihiling natin, but still, dinutugon po niya, sinasagot po niya at ibinibigay sa atin yung kailangan natin. Nasagot at yung hinihiling natin. So, tingnan natin, ano ba yung nakasaad dito sa letter R? Ayan. Next slide, Mark. Michael, paki-assist ha. Na walang nagkaroon ng problem si Mark. But kaya natin ito, mga kapatid. Experience the power from God, no? Experience the power of prayer. Okay? May ano rin yata siya sa sa connection niya. Okay? So, Michael, okay pa ba tayo, chat? Hello? Pati yati ayan, okay. Ayan na. So, sa letter R, relationship to God. Sabi dito sa Galatia 4:6, at upang
patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana. O imagine, no? Tagapagmana tayo ng Panginoon. Ano nangyari na kailan tayo nagsimula nagkaroon ng relasyon sa Panginoon? By the time we receive Jesus as our Lord and Savior. Lahat ba tayo tinanggap na natin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay? Dito nagsimula yung Holy Spirit na isinugo na nanatili sa ating puso. Hindi na maaalis yan kahit kailan. For life na yan. For life na mananatili ang Espiritu ni Jesus sa ating puso. Siya yung mag-guide sa atin, magpo-protect sa atin. Magkakaroon tayo ng kasiguruhan. At tayo ay malayang makakatawag sa Ama. Lahat. Walang pasubili. Walang pasubali na ipagkakaloob ng Panginoon lahat ng ating hinihiling sa Kanya through prayer. Diba? Na-witness natin kanina, ang daming nag-testify. Ang daming nag-declare ng kanilang patotoo. Pasasalamat sa Panginoon. Bakit nagkaroon ng courage na magpasalamat sa Panginoon? Dahil naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. At kung tayo ay tinuring ng Panginoon na kanyang mga anak, tayo ay hindi na alipin. Wow! Grabe, no? Tayo ay malay because we are victorious. When Jesus died on the cross, wow, salvation is at hand. Masasabi natin na, Lord, malaya na upang matanggap namin ng lubos, ng buong puso, ang walang hanggang pagmamahal na ibinigay ko sa akin. By the grace of God, all the blessings, protection, guidance, overflows. Yung blessing na kahit wala tayong pera, mayaman ng Diyos dahil walang laman ng bulsa ko ngayon pero mamaya meron na. Alam niyo ba na madalas na mga commitment ko sa labas, eksakto lang ang pera ko. Minsan alanganin pa. Alam niyo ba pag uwi ko, mag-aabot. O kaya, Sis Glo, anong GCash number mo? Sana all, no? Sana all, tinatanong, ano GCash number mo? God is good. God is good. Basta sumunod ka sa gusto ng Panginoon. O, glory, pumunta ka sa ganito. Kailangan ka doon. Hindi ako mas nagsasabi na, Lord, ayun ko, wala akong pamasahe. Kaya eksakto ng pera ko, baka malaglagan ko ng 5 centimo. Malaglagan ko ng piso. Hindi ko makakauwi. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, ako bahala sa'yo. Basta sumunod ka lang. Minsan nahirapan ako sumakay, Lord. Nahirapan ako sumakay. Masakit ang paa ko. Kanina pa ako nakatayo. Mamaya, nandyan na. Nandyan na ang sasakyan. O, diba? Makabuti ng Panginoon. Alam niyo pa, kahit ano ginagawa ko, nagpipray ako, naglalakad ako palabas, madilim pa. Nagpipray ako. Pagdating ko sa labas, mamaya ng konti, meron na sasakyan. May time naman na tinitest ni Lord ang faith ko. Yung aking patience, tinitest niya. Ang sabi ko, Lord, mananalangin na naman ako. Tapos mamaya, andyan na yung sasakyan. Sabi ko, Lord, ikaw ha, pinapahirapan mo ako ha. Para lang nakikipag-communicate tayo sa kanya na parang best friend, magkaibigan. O, di ba? Ito yung tamang relasyon. At yung magkaroon tayo ng personal relationship with God. Napaka-importante po yun. Hindi po natin hindi natin pag-uusapan dito ang religion. It is our relationship with God. Personal to personal. Ikaw lang at si Jesus ang nag-uusap dito. At you have all power na kausapin siya. Dahil meron siya kapangyarihan na sagutin lahat ng iyong idudulog sa kanya. Okay, so next slide tayo.
Ayan, hindi ko pa rin nararamdaman si Mark. Patience, di ba? Patience, have faith and patience with God. Ayan, may struggle. May struggle po si Mark ngayon. Ganon din ba sa'yo, Michael? Ayan. Hala, pasensya na ha, mga kapatid, at talagang pag pag-aaralan ko paano mag ng PowerPoint. Next slide tayo, Mark. Ayan. Dito tayo sa letter A. Assurance from God. Pag sinabi mong assurance, wow. Talaga? Di ba, no? Sabi dito sa John 16:23, sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, kagaya kanina, yung ating testimony, yung ating patotoo ay talaga namang nakita ko, na-witness natin yung assurance, no? The true prayer ay dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi na tayo kailangan magtanong sa Panginoon. Lord, totoo ba? Diringgin mo, ibibigay mo yung prayer request ko? Naririnig mo ang panalangin ko? Hindi na. Hindi na dahil ito na yung assurance natin. Anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So hindi na tayo, kung mayroon kang financial problem, hindi mo na kailangan lumapit kay Bombay. Hindi mo na kailangan lumapit kay Kumare, kay Marites para, Mare, pwede mo naman ako ng 1,000. Dumating si Judith eh. Baka pagka hindi ko siya nabigyan, magagalit yun. Alam mo ang consequence nun, di ba? So, hindi na. Kay Lord na tayo. Ito na, ang sinasabi niya na sa atin. Ano man ang hingin natin sa kanyang pangalan, ay ibibigay sa atin. Sabi din sa verse 24, hanggang ngayon wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Tayo ba? Humihingi lang pa tayo sa Panginoon dahil kailangan natin? Or tayo ba ay nananalangin sa Panginoon para manghingi lang? Ang lahat ay ipagkakaloob sa atin, pero mahalaga din na tayo ay magpasalamat in every circumstances na nangyayari sa buhay natin. Sabi nga dito, humingi kayo at kayo ay tatanggap. Eh, paano kung hindi tinanggap? Lord, hindi ko naman totoo eh. Ito yung pangako mo eh. Bakit hindi mo naman tinupad? Hindi mo ba ako naririnig? Ba, no? Mga kapatid, tinutugon ng Panginoon lahat ng ating hinihingi sa Kanya sa panalangin. Minsan, hindi niya ito ipinagkakaloob eksakto doon sa hinihingi natin. Dahil, baka naman ito ay wants, kailangan at hindi yung ating luho. Magkaiba po kasi yung wants, yung gusto at yung kailangan. Pag gusto ang ating hinihingi sa Kanya, at hindi niya pinagkaloob sa atin, huwag tayong magtampo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tingnan natin in a positive way. Dinidinig po, tinutugon po ng Panginoon ang ating mga panalangin, yung ating paghingi sa Kanya sa panalangin, base sa kailangan natin. Hindi pa nga natin hinihingi sa Kanya. Pinagkakaloob niya na. Minsan di natin na-appreciate kasi hindi naman ito yung hiningi ko sa Kanya eh. Bakit iba yung dumating? For so many times, nangyari na po yan sa akin. But I appreciate. I thank God. Kasi sabi ko, wow, ito nangyayari. Oh, blessing. Naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Lord, thank you. Thank you. Sorry. Dahil yung hinihingi ko pala sa inyo ay hindi dapat, hindi tama.
But, pinagkaloob niya, ibinigay niya sa akin, base sa aking kailangan. Never akong nagtampo sa Panginoon. Never ko siyang question. Noong Christian na ako, pero hindi pa ako Christian, so, iniiwan naman ako ni Lord, hindi naman niya ako mahal, pinababayaan naman niya ako. Pero nung tinanggap ko na siya bilang Lord and Savior, wala na. Sabi ko, Lord, alam ko, ipagkakaloob mo sa akin kung paano mo ko tinutugon noong hindi kita tinanggap. Mas higit na tinutugon mo ako ngayon dahil alam ko, mas love mo na ako ngayon. Kasi mas love na rin kita eh. O, di ba? Ganon tayo. Kailangan talaga kumapit at magtiwala sa Panginoon. Okay. So, dito naman tayo sa letter Y. Ito yung ano eh, ito yung isa sa mga gustong-gusto ko sa ano, part ng prayer eh, sa letter Y. Ayan. So, tingnan natin yung sabi dito sa ano, sa assurance, no? Dito sa assurance, sabi dito sa awit 42 verse 1, when life is good, pray. So, whether it's good or bad, manalangin tayo ng may pasasalamat. Okay. So, next slide tayo, Mark. Oh, nakikinaririnig na yata ako. Naririnig na ako ni Mark. Okay, number 4. Ito yung yearning to God. No? Pananabik magkaroon ng kasabikan. Magkaroon ng, yung bang hinahanap-hanap natin. Nagkakaroon tayo ng excitement when we pray. Kasi kaya yung, ano kaya yung i-reveal ni Lord sa akin ngayong araw na ito? No? That sabi dito sa awit 42 verse 1, kung paano nga ang usa ay nananabik sa batis na umaagos. Gayon, nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ulitin nga natin, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Grabe. Alam nyo, parang gustong lumukot ng ulo ang luha ko. Pagka nagpe-pray ako, I always think of everything that God has given me. Gusto ko nalang manalangin ng all praises, puro pasasalamat, puro pasasalamat. And every time na nagpe-pray ako, excited ako palagi. Kasi, Lord, ano yung revelation mo for today? Ano yung, kasi, nung kung hindi pa ako Christian, nakaugalian ko yung mag-pray. At after my prayer, pagbuklat ko ng Bible, yung tumama sa mata ko na Bible verse, yung chapter at yung verse mismo, swak po sa mga tanong ko. Palagi pong gano'n. Lalo nung gusto ko nang bumitaw, ayoko na bumitaw. Gusto ko nang sumuko, sabi ko sa mentor ko, sa church, ayoko na. Hindi kayo pagpapalit yung pag-away. Ayoko na mag-away kami ng asawa ko dahil against siya. Against siya sa ginagawa ko. So sabi ko, ayoko na ng away. Pero sabi ng mentor ko, magbasa ka ng Bible. Makikita mo doon ang kasagot. Hindi niya ako sinagot. Bakit ka susuko? Hayaan mo yung asawa mo. Hindi ganun ang sinabi niya. Magbasa ka ng Bible. Sabi sa akin. Alam niyo, pag uwi ko, ginawa ko kaagad yun. Pagbuklat ko, umiyak ako. Kasi, swak na swak yung tanong ko at yung sagot ng Panginoon. Sabi ko, Lord, truly it is that you are alive. At naririnig mo ang aking mga panalangin. Every time na nagpe-pray ako, excited ako. Nananabik ako. Nung na-COVID ako, grabe. Sabi ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kaya, every time na nanalangin ako, excited ako palagi. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung revelation mo para sa akin? Excited. Kayo sana ganun din tayo, no? Na tayo ay nananabik. Longing for God. Hindi tayo longing for something na, ano ba yung ibigay sa akin?
Ano ba yung yung ah grinant ni Lord sa prayer request ko? Sana yun na mismo, no? Hindi. Kung ano yung kalooban mo, Lord, yun ang buong puso kong tatanggapin. Diba? So, magkaroon tayo ng pananabik, mga kapatid. Dahil the more we call on God, the more we search Him through reading the Bible, the more we get closer. Nagkakaroon tayo ng intimate relationship. Nagiging BFF tayo ni Lord, no? Sarap pakinggan pag may BFF eh. Ang dami kong BFF kasi I treat them as BFF kasi hindi sila mababait, hindi sila dahil generous, kundi they are these people are blessing from God. And the more kung ikaw ay may BFF at you have a good relationship with your friends, how much more kay God, no? So every time magkakaroon tayo ng kasabikan sa kanya. Hindi lang sa panahon ng bagyo. Lord, tulungan mo kami. Hindi lang sa panahon na to. Kundi every day, makita sa atin na tayo ay nananabik, makausapin siya, natawagin siya, at makasama natin sa ating buhay. Okay. So, tingnan natin, ano ba yung letter E? Na revelation ni God sa ating buhay ngayong araw na ito. Ayun. Experiencing God. Sabi dito sa Matthew 18:20, sapagkat kung saan nagkatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Imagine no, ang sabi dito, 2 o 3. Eh tayo, 27. May gulay, di ba? Santa Banana. Ah, di ba sabi dito, naroon ako sa gitna nila. Wow, praise God. Amen nga tayo dyan. Amen. Heart nga. Do you claim? Do you claim that God is with us? This point, no? Every time naman na tayo ay nagkakaroon ng pag-aaral, pagtitipon, no, gathering with Jesus, yung ating fellowship, Bible study, group, ano ba tawag dito? Basta when comes to the word of God, i-claim natin that Jesus is among us. Kasama natin siya. Nandito siya sa atin. Did you feel Him? Nararanasan ba natin siya? O ako nga, lumuluha na ako kanina pa kasi nararamdaman ko siya. Ramdam na ramdam ko siya. Sabihin niyo lang po kung humihina ha, yung aking audio ha. Ayan. So, tunay nga po, no? Ayan, ulitin ko na naman yung ating testimony kanina, no? Bakit natin dinideclare yung ating mga testimony? Yung nararanasan natin. Presensya ng Panginoon, kung paano niya tayo sinasamahan, kung paano niya dinidinig ang ating panalangin, at paano siya tumutugon dito, nararanasan natin, nararamdaman natin, no? It is not by sight. It is by Spirit that Jesus is with us. Dahil ang Espiritu ng Jesus ay nasa ating puso. Kung tayo ay masaya, wow! Puno-puno ng kagalakan ang ating mga puso because of the Holy Spirit. Pag tayo ay malungkot, gumagawa ng mali, nalulungkot tayo, how much more ang Holy Spirit na nananahan sa ating puso. So, nararanasan natin, nararamdaman natin siya. No, sa panahon ng bagyo, akala natin iniwan na tayo ng Panginoon, pero hindi, ramdam natin siya. Lord, ano ba yung mensahe mo? Bakit mo pinahintulutan ng bagyo na ito na maranasan natin? Yes, Lord. No, madalas na every time na may mga ganitong unos, kalamidad, challenges, pagsubok na nararanasan natin sa buhay,
tayo ay masusi, masidhi, mataimtim na nananalangin. Dahil kung ikaw ay taus-pusong nananalangin, hindi lamang si masasabi na na-experience, nararamdaman kita, Lord. Kasama kita. Kasama mo ko. Tangan-tangan mo ko. Holding hands kayo. No? Holding hands tayo. Hindi mo ko binibitawan dahil ayaw mo kong bumitaw. Diba? Okay, sige. Dito na tayo sa number 6. Letter R. Rest in God. Ayan. Sabi dito sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin ngayong kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahinga. Kailan tayo nagkakaroon ng panghihina, ng pagdadalamhati, kalungkutan, pag nakakaranas tayo ng failures, disappointments. Nagkakaroon pagka nararanasan natin ang kalamidad. Hindi tayo nag-succeed sa workplace. No, maraming paraan na tayo ay nanlulupaypay, lubhang nabibigatan sa mga nararanasan natin na minsan, no, gusto na nating bumitaw. Pero ano sabi sa kanta? Huwag kang bumitaw. Tumapit tayo sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo isusuko. Kaya wag tayo susuko. At ang kapahingahan ng isip, puso, at kaluluwa ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. Hindi kay Bombay. Hindi kay best friend. Minsan hindi sa asawa natin. No? Di ba, no? Kasi may ano yun eh. Minsan may why and when. May mga tanong-tanong, may mga big whys pa yan. Pero pagdating kay Lord, yes! Yayakapin ka na. Alam niya na kung ano yung mga laman ng isip natin. At by the time na lumapit tayo sa Kanya, rest assured na magkakaroon tayo ng tunay at ganap na kapahingahan. At yung kapahingahan na yon ay nagbibigay na magkakaroon tayo ng restoration. Restoration na magpatuloy. Restoration na magiging matatag ang ating relasyon sa Panginoon, relasyon sa kapwa natin, that we have the courage to spread the love, to share the word, because God is love. Libre naman yung love eh. But we cannot share what we don't have. But kaya when we have that love, we are willing and we have all the courage to share it to others. Na walang pag-aalinlangan. Dahil ang Panginoon, minahal niya tayo, pinagbinigay niya sa atin si Kristo, na mapako sa krus, mamatay para sa ating kasalanan. Hindi siya nag-alinlangan. Pagkus na nangibabaw sa Kanya yung Kanyang pagmamahal sa atin. At ito yung assurance natin na when we encounter trials, mga pagsubok na minsan ay sumusuk tayo, pray. And have that peace. Rest in God. Ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Jesus. Okay. So, next slide tayo. Naririnig na ba ako ni Mark? Okay na ba? Okay na? Oh, ayun, okay na. So, sabi dito, never forget to pray. Amen. Diba? Pag sinabi mo, Amen, yes, Lord. Thank you, Lord. So, sabi dito sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 17, ayan, ano ba sinasabi dito? Sa kabila, Mark, ayan, sa application natin, sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 17, manalangin kayong walang patid.
Pray without ceasing para hindi ka magsisi sa huli. Di ba? Hindi tayo magsisisi. We will pray in every circumstances with thanksgiving, the attitude of gratitude, with grateful heart. Manalangin ng may pagmamahal, pasasalamat, may pagpapakumbaba dahil ang nakakarinig nito ay ang ating Panginoong Jesus. Hindi pa natin sinasabi, hindi pa binibigkas ang ating mga labi. Alam niya na kung ano yung kailangan natin. No? Kaya, anuman kung nararanasan natin, manalangin tayo palagi. Ayan, di ba? Application. Ito yung mga bagay na kailangan nating gawin. So, dadako po tayo sa